Natapos ang huling part ng ating kwento kung saan ang tuluyan ang pumasok si Lin Yuan maging ang kanyang mga kasama ay nagsalita sa kanila si Wang Mu na mag-ingat raw silang lahat dahil sa loob ng abyss ay masyadong mapanganib kaya ingatan nila ang kanilang sarili. Sa pagpapatuloy, habang masyadong lugmok si Mu Rongyin sa kanyang katangahan ay masaya na nag-usap-usap ang kanyang kasamahan na kung napansin raw ba nila na si Wang Mu ay nagbigay ng paggalang sa kanila noong pumasok na sila dito, nasiraan na ata siya ng ulo. Dahil siya ang pinakamayabang na henyo pero napakagalang niya sa kanila, o baka maswerte lang talaga sila ngayon. Ngunit napasigaw ng malakas si Mu Rongyin dahil nasabit ang kanyang isang paa sa nakaharang na bakal sa kanilang daanan dahilan para siya ay ma-out of balance. Pero sa kabutihan na palad ay nasalo siya ni Pretty Boy na si Lin Yuan, kaya pinayuhan ni Lin Yuan ang kanyang senior sister na tumingin ito sa kanyang daanan upang hindi na mangyari sa kanya ang ganitong pangyayari. Sa pagtulong ni Lin Yuan sa kanyang senior sister ay namumula ang mukha ni Mu Rongyin na kanyang sinigawan ng ating bida na bitawan raw niya siya. Itigil na raw ni Lin Yuan ang kanyang pagpapakita na siya ay mabait sa mga babae dahil sa katunayan hindi siya katulad ng kanilang senior Ning na madaling malinlang sa pamamagitan ng pagpapakitang tao. Maswerte lang raw si Lin Yuan kaya pinagbigyan siya kanina ni Wang Mu at huwag na din itong umasa na magpapasalamat siya sa kanya. Matapos magsalita si Mu Rongyin ay mabilis itong naglakad papasok sa elevator habang inis na inis, samantalang si Lin Yuan at ang iba pa ay nagtataka sa ikinilos ng kanilang senior sister. Nang nakasakay na silang lahat sa elevator upang bumaba sa pinakailalim ng abyss ay maririnig ang pag-uusap ng ibang mga kalahok na kung sino raw ba ang nakakaalam kung gaano kalalim ang abyss number 9. Dahil kahit nakasakay pa sila ng elevator ay aabutin pa rin sila ng 3 oras para makarating doon sa pinakaibaba, maraming data patungkol sa abyss ang na-classified, malalaman lang raw nila kapag nandoon na sila sa ibaba, parang kinakailangan talaga nila na maranasan mismo upang malaman ang lihim ng abyss. Dito makikita ang 4 na malalaking elevator na mabilis bumaba papunta sa pinakailalim ng abyss, ang bawat isa nito ay iba-ibang mga grupo ang nakasakay. Makalipas ang 3 oras ay pinaalam sa lahat ng nakasakay sa elevator na sila raw ay dumating na sa kanilang destinasyon. Nang nakalabas na ang mga estudyante ay iba-iba ang kanilang mga nararamdaman, ang iba ay halos maiyak sa tuwa dahil sa wakas raw ay nakalabas na sila sa elevator, at kanilang nasabi na ang pananatili raw ng 3 oras sa elevator ay para na din 3 araw. At ang isang lalaki naman sa gilid ay kanyang sinabihan ng kanyang mga kasamahan na ang kanila raw junior brother Lin ay natutulog pa rin sa loob ng elevator. Inis lang naman na sinabihan ni Mu Rongyin ang kanyang mga kasama na hayaan na lang raw nila na matulog sa loob si Lin Yuan, hanggang bumalik na ang elevator sa itaas at kasama din siya na bumalik doon. Sabay mabilis na naglakad itong si Mu Rongyin habang inis na inis pa rin kay Lin Yuan, at napansin din ng kanyang mga kasama na masyado raw malamig dito sa pinakailalim ng abyss, sa taglay raw na lamig dito ay parang nasa ibang mundo na sila. Samantalang makikita naman itong si Lin Yuan na gumising na galing sa kanyang pagkakatulog, tamang timing raw talaga ang kanyang paggising dahil dumating na sila dito sa pinakailalim ng abyss. Nang lumabas na si Lin Yuan sa elevator ay halata sa kanyang kilos na ito ay antok na antok pa rin. Habang itong si Mu Rongyin ay kanyang sinigawan si Lin Yuan na ngayon raw ay nagising na ito sa kanyang pagkakatulog ay dapat niyang tandaan na kapag nandito pa sila sa ilalim ng abyss ay dapat huwag itong lumapit sa kanya sa distansyang 300 metro. Isang maling hakbang lang niya ay tuluyan siyang mapapahamak. At makikita dito sa gitna na nagtipon-tipon ang mga maraming kalahok, at mayroong isang boses na nagsasalita na sila ay binabati sa kanilang pagdating dito sa ilalim ng abyss number 9. Ang Awaken exam ay dito na magsisimula, ito ang unang stage ng survival game, kaya pakiusap ihanda nila ang kanilang sarili dahil magsisimula na ang kanilang kompetisyon sa loob ng 10 segundo. Makikita dito ang lahat ng mga kalahok na halos ang bawat isa sa kanila ay hindi na makapaghintay sa kanilang pagsubok dito sa abyss, sinaad pa ng boses sa lahat ng kalahok na ang countdown daw ay natapos na, kaya ang kompetisyon sa survival game ng unang round ay ganap nang nagsisimula. Kung sila ay nananatiling buhay sa loob ng 48 na oras ay matagumpay silang makapag-advance sa susunod na round. Samantalang nagtanong naman itong isang kasama ni Lin Yuan sa isa pa niyang kasama na kung maari raw ba na manatili na lang sila dito sa plaza at hintayin na lang na matapos ang oras sa unang round upang makapag-advance sa pangalawang round. Pero itinuro lang naman ng isa niyang kasama ang kanilang itaas dahil maya-maya lang raw itong barrier dito sa plaza ay kanilang bubuksan kaya hindi pa rin sila ligtas dito kung dito lang sila mananatili dahil pupuntahan pa rin ito ng maraming mga halimaw.
At aalis ang lahat ng mga security para kanilang pabayaan ang mga halimaw na darating dito na parang alon sa sobrang dami. Kaya ang dapat na lang nilang gawin ay humanap ng magandang paraan para makasurvive sa unang pagsubok dito sa Abyss number 9. Dito ay ipinaliwanag sa nagsasalita sa lahat ng mga kalahok na ang Abyss number 9 ay hinati sa 7 zona. Ito ay ang gray, green, blue, yellow, red, black at purple. Ang pananatili sa starting area ay nagbibigay ng 1 puntos kada oras. Ang gray zone ay nagbibigay ng 10 puntos, ang green zone ay 50 na puntos. Ang blue zone ay 100 na puntos, yellow ay 500 na puntos, ang red ay 1,000 na puntos, ang purple ay 5,000 na puntos, ang black ay 10,000 na puntos ang ibibigay. Mayroong survival leaderboard na itinakda para sa unang round. Ang nasa top 100 ay makakatanggap ng malaking gantimpala, at ang mga gantimpala para sa top 10 ay kasama na ang 20 na A-rank serum, at 1 stabilization gem, at 1 C-rank ability blind box, at 1 half-step awakening stone. Nang nalaman ng kasamahan ni Lin Yuan ay masyado silang humanga dahil kasama raw sa gantimpala ang stabilization gem kasama ang half-step awakening stone na nagpapataas sa kanila ng tsansa para kanilang maabot ang 9th rank awaken ng 90%. Ayon naman ang isa na ang A-rank na serum ay mga top tier na mga item. Ang bawat isa sa kanila ay mayroong natatangi na gene code na napakabihira. Pero naging interesado si Lin Yuan sa pinag-usapan ng kanyang dalawang kasama ng kanyang narinig na kapag gamitin raw ang mga item na yun ng hindi rehistradong tao ay hahabulin sila ng Drug Control Bureau. Ang mga item raw na ito ay hindi mabibili kahit saang market, kaya inisip ni Lin Yuan na sa pamamagitan raw ng 5 serum ay tataas ang kanyang antas galing sa rank 6 patungo sa rank 9. Ito raw ang pinakamagandang threshold para sa nag-awaken. Habang nasa unahan si Mu Rongyin ay tinanong naman siya ng kanyang kasama na kung saan raw bang zone plano ng kanyang senior sister na sila ay mananatili. Ayon naman sa kanya ni Mu Rongyin na ang kanya raw binabalak ay doon sila pupunta sa yellow zone, silang lahat ay agad nakikilos kapag nagbukas na ang barrier, upang makarating sila doon bago magsimula na lumitaw ang alon ng mga halimaw. Sa mga pasya ni Mu Rongyin ay nagulantang ang kanyang mga kasama na nakaramdam ng matinding takot dahil kapag wala raw sa kanilang tabi ang kanilang senior sister ay hindi sila aabot doon ng 1 oras, ang lugar na yun ay lubhang napakadelikado. Sa kabila ng takot ng karamihan ay natatawa lang na tumugon sa kanila si Mu Rongyin na kanya raw silang protektahan, kaya huwag na silang magsayang ng oras, kinakailangan na nilang lahat na tumungo doon. At lalong-lalo na si Lin Yuan kinakailangan raw niyang manatili sa kanyang likod upang walang mangyari na masama sa kanya. Sa sinabi ni Mu Rongyin ay masaya naman na pinasangayunan ang payo sa kanya ng kanyang senior sister dahil naiintindihan raw niya ang lahat. Samantala mayroon naman isang lalaki na matabang panot ang nagsalita sa mga kalahok na kung sino raw ba ang pupunta doon sa Blue Zone. Kung sila ay nakapagpas siya na tumungo doon ay lumapit lang sila sa kanya dahil kanya silang protektahan. Ngunit ang kapalit ng kanyang proteksyon ay kinakailangan nilang magbayad sa kanya na aabot sa 1,000,000, dagdag pa niya na kanya raw tinitiyak na kanilang maiiwasan ang panganib ng mga halimaw kapag sumama lang sila sa kanya, at ito lang din ang kanyang maipapayo sa kanilang lahat na huwag silang mahulog sa pinakailalim na antas ng abyss upang hindi manganib ang kanilang mga buhay. Dahil dito ay maraming mga kalahok ang gustong sumama sa matabang panot, magbabayad raw sila ng 1,000,000 kapalit ng proteksyon dito sa ilalim ng abyss. Nang nakita ng kasamahan ni Mu Rongyin ang ibang mga kalahok na kanilang pinagkaguluhan ang matabang panot para makasama kapalit ang 1,000,000 ay nagtanong siya sa kanyang senior sister na kung ano na lang kaya na sumama na lang sila sa kanila dahil magkatabi lang naman ang Blue Zone at Yellow Zone. Kapag sila raw ay sasama sa kanila ay makakatipid pa sila sa maraming problema na kanilang haharapin, ang pananatili sa mas malaking grupo ay ang pinakaligtas na paraan dito sa unang antas ng pagsubok. Sa pinaliwanag ng lalaki na kasama ni Mu Rongyin ay tumugon si Mu Rongyin sa kanya na ayos din daw na sumama muna sila sa kanilang paglalakbay hanggang umabot na sila doon sa Blue Zone ay doon na lang sila maghihiwalay ng ibang landas sa ibang grupo. Makalipas ang 1 oras makikita dito na papunta na silang lahat doon sa Blue Zone, sila ay pinapangunahan ng matabang panot na nagmamatapang na kaya niyang protektahan ng maraming mga kalahok. Sinabi pa niya sa lahat na kapag nakatawid na raw sila sa itim na buhangin na ito ay nasa Blue Zone na silang lahat. Samantalang ang mga kalahok naman sa kanyang likod ay nag-usap-usap na tama raw talaga ang kanilang pasya na sumunod sa matabang panot para sila ay makaligtas sa banta ng mga halimaw. Pero nagtataka naman itong isang lalaki na sila raw ay nagbayad sa matabang panot,
Ngunit sa kanila raw paglalakbay ngayon ay wala naman silang nakasalubong na mga halimaw, sa tingin raw niya ay nasayang lang ang kanilang pera. Ayon naman ng isa na itong abyss ay masyadong madilim, hindi raw pala ito nakakatakot katulad ng mga sinasabi ng mga nasa legend rank. Nang narinig ng matabang panot ang pag-uusap ng dalawang lalaki ay kanya silang sinabihan na kaya raw wala silang mga halimaw na nakasalubong ay sa kadahilanan tinulungan niya silang lahat na maharang ang papalapit sa kanila na panganib. Ang 1,000,000 na kanilang binayad sa kanya ay tamang halaga para sa kanyang nagawa na proteksyon, sabay tinawag niya ang pansin ni Lin Yuan at ni Mu Rongyin kung tama raw ba ang kanyang mga sinabi. Sa biglaan na pagtawag ng matabang panot sa dalawa ay nagulat silang dalawa dahil napansin sila ng matabang panot. Natatawa pa na sinabi ng matabang panot kay Lin Yuan na silang dalawa raw ng babae ay palaging magkasama sa buong panahon, kung lalayo lang raw siya ng kakaunti ay magagalit ang babae. Tanong pa ng matabang panot sa ating bida na kung siya raw ba ang kasintahan ng babae. Sa katanungan ng matabang panot ay masyadong namumula ang mukha ni Mu Rongyin na kanyang sinabi sa matabang panot na hindi raw totoo ang kanyang iniisip sa kanilang dalawa, dahil hindi raw silang dalawa na magkasintahan. Sa katunayan ang lalaki na ito ay kanyang junior brother, at siya ay masyadong mahina na walang lakas upang protektahan ang kanyang sarili laban sa mga halimaw, ang kanya lang ginagawa ay binigyan siya ng proteksyon. Sa paliwanag ni Mu Rongyin ay mas lalong natatawa ang matabang panot dahil ang ginagawa raw ba ni Mu Rongyin ay isang close-range protection. Nung siya raw ay nasa edad niya ay halos hindi siya makabangon sa kama, medyo kakaiba raw talaga ang kamandag ng lalaki para sa kanya. Dahil dito ay makikita itong isang bland na buhok na babae na kinikilig sa lihim na tingin ni Mu Rongyin kay Lin Yuan. Sambit pa niya kay Lin Yuan na ang isang powerhouse daw katulad ni Mu Rongyin ay napapagod din sa kanyang mga laruan, bakit hindi na lang hahayaan ni Lin Yuan na ingatan siya ng kanilang senior sister. Sinabi din itong isang lalaki na si Mu Rongyin ay isa sa pinaka-namumukod-tangi sa kanilang henerasyon, at itong si pretty boy na si Lin Yuan ay talagang naka-jackpot. Ito raw ba talaga ang advantage sa kanila ng isang tao na mahina? Pero seryoso lang naman silang pinapatigil sa pagsasalita ng matabang panot dahil sa ngayon raw ay bumalik na sila sa totoo nilang topic, dahil 20 na minuto mula ngayon ay makakarating na sila doon sa Blue Zone, hindi niya natitiyak ang kanilang kaligtasan pag sila ay nakarating na doon, kaya ihanda na nila ang kanilang mga sarili oras na makatapak na sila sa Blue Zone. Pero sa kasamaan na palad hindi pa natapos magbigay ng babala ang matabang panot ay bigla na lang humiwalay ang kanyang ulo papunta sa itaas. Nang nakita nitong tatlo na humiwalay ang ulo ng matabang panot ay masyado silang nakaramdam ng takot na hindi makapaniwala sa biglaan na nangyari sa tao na nagbigay proteksyon sa kanila. Ang may kagagawan pala sa biglaan na pagkamatay ng matabang panot ay itong isang halimaw na mayroong mahabang buntot na sa pinakaunahan ay masyadong matalas, at sa kanyang mga kamay ay mayroong blade na kanyang pang-atake sa kanyang biktima sa malapitan na pag-atake. Nang nakita ng mga estudyante ang halimaw na umatake sa matabang panot ay mabilis silang tumakbo upang hindi sila mahuli ng halimaw. Sigaw sabi pa nitong isa na ang halimaw raw na ito ay isang headhunter, kanyang kinukolekta ang lahat ng ulo ng mga tao na kanyang biktima. Ang halimaw na ito ay hindi tinatablan ng mga talam at bala kapag nakalock na siya sa kanyang biktima. Nang tuluyan ng nakatakbo ang lahat papalayo sa headhunter na halimaw ay naiwan naman itong bland na buhok na babae dahil sa sobra niyang takot ay nakalimutan na niyang tumakbo upang makatakas. Nang nakita ng iba na naiwan ang kanilang kasama ay nasabi na lang nila na ang isa raw nilang kasama na naiwan ay parang nawala na ng kontrol sa kanyang sarili matapos niyang nasaksihan ang pagkamatay ng matabang panot na nagbigay proteksyon sa kanila. Dahil hindi pa rin makagalaw ang babae ay agad na ginamit ng halimaw ang kanyang matalas na buntot para kanyang kunin ang ulo ng babae. Nang nakita ng babae na papalapit na sa kanya ang matalas na buntot ng halimaw ay wala na lang siyang nagawa kung hindi tumulo ang kanyang mga luha na kanyang pinapanalangin na sana mayroong tumulong sa kanya sa kamay nitong halimaw. Sa kabutihan na palad ay nagulat siya dahil hindi pa nakalapit ang matalas na buntot ng halimaw ay bigla na lang itong naputol. Nang nakita ng mga estudyante na biglaan na lang naputol ang matalas na buntot ng halimaw ay nagtataka sila kung sino raw ba ang tumulong sa kanilang isang kasama. Ang tumulong pala upang hindi mapatay ang babae ng halimaw ay walang iba kung hindi si Lin Yuan. Gamit ang kanyang card ay madali lang niyang naputol ang buntot ng halimaw na biglaan na lang lumitaw. Nang nakita ng mga estudyante na si Pretty Boy Lin Yuan pala ang umatake sa halimaw ay hindi sila makapaniwala. Imposible raw itong kanilang nakikita dahil ang katawan ng headhunter na halimaw ay mas matibay pa kumpara sa alloy. Ngunit nagawa lang itong pinutol ni Lin Yuan gamit ang kanyang playing card.
Maging si Murong Yin ay hindi din makapaniwala sa kanyang nakita na kanyang nabanggit ang pangalan ni Lin Yuan na napapatanong kung paano raw ito nagawa ni Lin Yuan. Samantalang itong headhunter na halimaw ay nagpapalabas ng kanyang maraming aura sa katawan ng kanyang naramdaman ang sakit ng pagkaputol ng kanyang buntot. Seryoso pa na nagsalita si Lin Yuan sa headhunter na halimaw na kung hindi raw ba nito alam kung saan susulong o uurong, ay talagang hindi lang ito ang kanyang sasapitin. Ang kanyang pagputol sa kanyang buntot ay simula pa lang sa maaring mangyari sa kanya. Ang babae kanina na halos hindi na makagalaw sa sobrang takot ay napalitan ang kanyang nararamdaman ng tuwa na agad lumapit kay Lin Yuan dahil kanina raw ay kanyang minaliit ang kakayahan ni Lin Yuan, pero sa ngayon si Lin Yuan na ang kanyang munting bayani, hindi raw niya talaga alam kung ano ang kanyang dapat na gawin upang mapatawad lang siya ni Lin Yuan. Ngunit nanlaki ang mga mata nitong isang lalaki na kanyang tinawag ang pansin ng kanyang mga kasamahan dahil tingnan raw nila ang kanilang buong paligid. Ito ay punong-puno ng mga playing card ni Lin Yuan, grabe raw ito dahil 100 na mga card ang tinapo ni Lin Yuan sa halimaw ng sabay-sabay at random na tinamaan ng card ang vital spot ng halimaw kaya ito nahati sa dalawa. Sinabi lang naman raw niya kanina na ang kahinaan ng halimaw ay ang kanyang buntot pero imposible itong matamaan. Ngunit nagawa itong tinamaan ni Lin Yuan, paano raw niya ito nagawa? Sa sobrang paghanga ng babae kay Lin Yuan ay ibinulong sa kanya nitong isang lalaki na ang dali naman raw niyang humanga kay Lin Yuan, maswerte lang talaga si Lin Yuan kaya niya iyon nagawa. Ayon naman sa kanya ng babae na ayaw raw niyang magkaroon ng utang na loob kaya sasamahan niya si Lin Yuan upang makabayad siya sa ginawang malaking tulong sa kanya ni Lin Yuan. At nagsalita sa lahat si Lin Yuan na ang swerte raw ay bahagi din sa lakas ng isang tao. Pero wala raw bang nakapansin sa pagbabago sa kanilang lugar. Nang pagtingin nitong isang lalaki sa kanilang likod ay halos pumutok ang ugat sa kanyang mata sa sobrang takot dahil nakita niya ang maraming bilang na mga halimaw na nakaabang sa kanila. Maging itong dalawang madaldal na lalaki ay hindi din makapaniwala sa kanilang nakita. Paano raw ba ito nangyari? Masyado raw marami ang mga halimaw na nakaabang sa kanila. Makikita sa buong paligid na pinapalibutan na sila ng hindi mabilang na mga headhunter na mga halimaw. Wala na silang ibang magagawa kung hindi kanilang labanan ang mga halimaw upang sila ay makaligtas sa una nilang pagsubok sa abyss. Sinabi pa ni Murong Yin sa kanyang mga kasama na sila raw ay nakatagpo ng isang alon ng mga halimaw. Takot naman na tumugon sa kanya ang isa niyang kasama, na nasa green zone pa raw sila pero nakatagpo sila ng ganito kalaking sakuna ng mga halimaw. Ano na raw ba ang kanilang dapat na gawin? Samantalang itong isang lalaki ay halos humiwalay na ang kanyang kaluluwa sa sobrang takot dahil dahan-dahan na raw gumagalaw papalapit sa kanila ang hindi mabilang na mga halimaw, wala raw silang pakialam sa daanan ng mga tao. Mahinahon lang naman na tumugon sa lahat si Lin Yuan na ang katulad raw nila ay walang paraan upang labanan ang 10,000 na mga headhunter na mga halimaw, ang tangi lang raw nilang paraan ay mag-ipon sila ng lakas at pumasok sa gitna ng mga halimaw upang makagawa ng daanan. Sa ibinigay na payo ni Lin Yuan ay agad na ipinalabas ni Murong Yin ang kanyang sandata na ang nano-weapon Raging Giant Blade. Na kanyang inutusan ang kanilang grupo na ang lahat raw ng mga disciples ng Thunderclap ay ihanda na nila ang kanilang lakas, at huwag din silang lumayo sa kanyang likod, kahit na ang kanilang mga nakasama mula sa ibang bulwagan na sumali dito sa Awaken Exam ay dapat magtulong-tulong silang lahat, para sa lakayin ng mga halimaw. Pero kung mabubuhay sila o mamamatay ay kasama na ito sa kanilang mga tadhana. Dahil sa binitawan ng mga salita ni Murong Yin sa lahat niyang mga kasama ay ang takot na nararamdaman ng mga estudyante ay napalitan ng tapang, hindi na nila iniisip ang takot dahil ang kanila na lang iniisip ngayon ay makasurvive sa 10,000 na mga halimaw na pumapalibot sa kanila. Makikita ang grupo ng mga estudyante at ang grupo ng mga halimaw na sabay-sabay silang umatake sa gitna ng green zone. Sila ay pinapangunahan ni Murong Yin para sugpuin ang mga halimaw na banta sa kanilang buhay. Sa bawat halimaw na makasalubong ni Murong Yin ay madali lang niya itong napapatay gamit ang kanyang malaking espada. Kahit walang kwenta ang mga kakayahan ng kanyang mga kasama ay matapang pa rin silang nakipaglaban sa mga halimaw na kanilang makikita. Sinaad pa nitong dalawa na si Murong Yin ay tunay na pinagpala ng kalangitan dahil kaya niyang patayin ang isang headhunter sa isa lang niya na pag-atake. Pinapangunahan raw ng kanilang senior sister ang kanilang pag-atake sa mga halimaw upang makagawa lang ng daan para sila ay makasurvive dito sa unang pagsubok. Kahit hindi mabilang ang mga halimaw na kanilang kinahaharap ay matagumpay pa rin na nakagawa sila ng daanan sa pamumuno ni Murong Yin, at ang ibang mga estudyante ay kanilang pinapatay ang ibang mga halimaw na nakalagpas sa hagupit ng kanilang senior sister.
At tinawag ni Murongyin ang pansin ng lahat niyang kasama dahil sa ngayon raw ay malapit na silang makalagpas sa alon ng mga halimaw kaya huwag silang mawalan ng pag-asa, sabay tinawag ni Murongyin ang pangalan ni Lin Yuan kung ayos lang raw ba ito. Pero hingal na tumugon itong isang lalaki na kanyang kasama na si Lin Yuan raw ay hindi nila nakita kahit saan, nawawala raw ang kanilang junior brother Lin Yuan. Sa nalaman ni Murongyin ay masyado siyang nagalit na hindi na niya alam kung ano ang kanyang dapat na gawin na kanyang tinanong ang kanyang mga kasama na paano raw ba nila pinuprotektahan si Lin Yuan, di ba nasa gitna siya ng kanilang grupo, paano siya nawala ng biglaan. Paliwanag naman nitong isa na kanya raw narinig na mayroong mutated na species ang headhunter na kayang mag-invincible, baka nahuli ng halimaw na iyon ang kanilang junior brother Lin Yuan. Idinagdag pa niya na ang isang mabangis na mutated variant na matatagpuan lamang sa libu-libo na mga headhunter na mga halimaw, kung tinarget nito si Lin Yuan ay malamang nasa alanganin ngayon ang kanyang buhay. Pero kabaliktaran sa inaakala ng mga kasama ni Lin Yuan, dahil si Lin Yuan mismo ang naghahanap sa mutated variant headhunter, dito sa itaas ng bundok, sinabi pa niya sa mutated beast na kung tatakbo pa raw ba ito na nandito na siya sa kanyang harapan, dagdag pa ni Lin Yuan sa kanya habang kanyang hinahanda ang kanyang mga cards na wala raw kwenta para sa kanya ang kanyang pagtatago gamit ang invincibility dahil nagdurugo pa ang sugat na naiwan ng card sa kanya kanina.